Nako, One Bull, nadulas yata dito sa reporter. Tila yata para napaamin ng konti. Konti na naman, nadulas na naman ng konti, no? Dito sa interview sa kanya, dito sa ng reporter, no? At hindi lang po yan, no? Kong Alvarez, sinugod po yata dito si Senator Dante Marcoleta at si Cayetano, pero si Senator Marcoleta hindi siya pinansin. No, hindi siya inimika, no? Syempre, si Senator Marcoleta pa ba, di ba? Huwag niyo nga hamunin si Senator Marcoleta. Sa kahit saan larangan naman digmaan, papalagang kayo niyan, di ba? Lalo pa kaya ngayon, di ba? Natataranta ng lahat. Tila yata lahat walang may kasalanan. Tila yata lahat walang umaamin. Syempre walang aamin, di ba? Ano yan? Lahat ng investigasyon, kengkoyin nyo? Lahat ng investigasyon, hindi totoo 18 Marines, hindi totoo Diskaya, hindi totoo si Romualdez, hindi totoo si Saldico, hindi totoo. Ano yan? Kung hindi totoo, tanong ko sa inyo, nasaan ang 1 trilyon na wala na pinasimulan ni Junior na imbestigahan? Nasaan? Anya panahon ni Duterte yan. Ano panahon ni Duterte? Siya nagsabi, 5,500 flood control. Natapos na pero ghost project sa panahon niya. Diba? Nasaan? Kung wala pala lahat ng suspect lumalabas ay di paniniwalaan, kinikengkoy lahat ng mga vlogger, nasaan yung 1 trilyon na nawawala? Sige nga, na kay Jinggoy, na kay Revilla, kahit kakarampot lang ginapunta sa kanila kung sakali man totoo yan. Nasaan? Di ba? Hindi ko pinabibintangan si One Bull. Hindi natin pinabibintangan nakakuha sila maleta. Dito, pinalalakas lang natin na kung sino man ang mga lumilitaw na makapag-aambag sa investigasyon ito, hindi naman natin dapat paniwalaan. Dapat dagdagan pa ang investigasyon. Huwag iurong, huwag i-delay, huwag itakpang-takpan, huwag kung ano-ano drama. Katulad nito ni Erich na keso daw papa-aresto niya yata kung sino-sino na susunod na Blue Ribbon. Diyan magkakaalaman. Try mo. Ilabas nyo na, tapang nyo lahat. Ilabas nyo na. Di ba? Ang tatapang, yung magkapatid, di ba? Away mag-asawa, tapang. Kala mo sino? Ang tatapang. Di ba? Kahit ngayon, lumabas yung tapang nila bigla. Bakit? May nag-utos ba sa taas? Tanong ko lang. Ang tatapang Di ba? Sige nga, try nyo si Senator Marcoleta. Yung tapang nila, mauubos yan Tsak Di ba? Eto. Basahin natin. Pagpalagay natin, may dinala sila sa akin, maleta. Pero hindi ko sinabing totoo. Ngunit kung totoo man, pag nagpadala sila ng para sa akin, anong batas ang nilabag ko? Ano daw nilabag batas niya? Sige, palagay natin talaga nagdala sa'yo ng pera. Anong batas nilabag mo? Ito rin sagot ko. Anong batas ang ilalabag ni Senator Marcoleta nang si Mike Defensor nag-donate ng 75 ng 30 million kay Marcoleta? Anong batas na ihahatol sa kanya? Plunder? Sariling pera ni Mike Defensor yon? Yan ang sagot ko sa'yo. Kung ano batas na nilabag mo. Pera ng gobyerno yon. Sabi niya kung sakali lang. Hindi kung sakali din ako. Diba? Kung totoo, hindi mo totoo, sabi niya. Hindi din totoo ako. Ito, sagot ko. Kung kunwari lang, Kung ano batas nilabag mo, pera ng gobyerno yun, sir, na ibinigay sa'yo. Yan ang sagot ko. Diba? Baka nakakatulog si One Bull. Diba? Baka nakakatulog lang po. Pagbigyan natin, baka nakakatulog lang. No? Ito, tignan natin to. Salamat. Dito po ay itong si Alvarez, tila sabi na nakakapansin ng marami, hindi yata pinansin ni Senator Marcoleta dito sa pagpunta sa Senado. Idinipensa at karapatan ni Alvarez, ni Kong Alvarez, na idipensa ang kanyang sarili. Dahil niya, nabanggit yata ang pangalan niya dito ng 18 Marines. No, ito pahinga po natin. Sir President, Alan Peter. Maraming salamat po. Nakita nyo? Hindi pinansin ni Marcoleta. Sir President, Alan Peter. Maraming salamat po. Nung nakita ko po sa Facebook na nandito yung mga sundalo, sana naabutan ko dahil wala namang masama na mag-usap. Tatanungin ko lang sana kung sa akin ba nila binigay yung malita. Dahil pabanggit ang pangalan ko, kawawa naman yung pamilya ko, hinahanap sa akin yung malita Ako naman. Kawawa pamilya ko sir, hindi pa naman totally tapos investigation, sir, Huwag ka muna magdidepensa sa sarili mo, So, naniniwala naman kami, sir, hindi ka kasali dyan, Sige, naniniwala kami. Granted, nabanggit ka, pero hindi ka kasali dyan. Sige, naniniwala kami. Pero, pagbigyan mo matapos ang investigasyon. Si Erich, saka si One Bull, nakatanggap sila De Lima, nakatanggap ng maleta. Hindi naman kami naniniwala nakatanggap kayo ng maleta Pero pagbigyan nyo makatapos ang investigasyon. Pero lang po kung maaari, wala man akong sama ng loob
Kaya lang, siyempre, takbo agad ako dito. Alam ko nandito ka eh. Kung wala ka rito, hindi man ako pumunta rito eh. Tsaka nandito Senator Marcolita. Alam naman nila, papasukin nila ako. I vehemently deny that na mayroon po ako natanggap. Wala akong utang si Saldi ko sa akin. Wala din akong utang sa kanya. At wala kaming transaksyon na maaari ko siyang bigyan o maaari niya ako bigyan ng pera. Umalis na si Atty. Rondain. Nauna nang umalis. Kausap ko siya noong isang araw. Pakiusap ko sa kanya, kumuha ka lang ng isang note kay Saldi, kung makausap mo siya, na wala si Saldi pinadalang malita sa akin. Yun lang po, hindi ko sinasabi na hindi totoo yung mga sinasabi ng mga Marines, no? Ang akin lang, na ako wala akong tinanggap personally, for me. Dahil, modesty aside, ganito lang po ang buhay ko, hindi naman ako naghahangad ng malita-malitang pera. O yan, sige. Granted. Tama. Sige, Kong Alvarez, palakpakan. Very good. Very good. Ibibigay namin sa iyo ang palakpak ngayon. Sana ganyan lahat. Sige. Bibigay namin sa pagkakataon ngayon ng patas na katwiran. Papalakpakan namin ngayon. Sana hikayatin mo din, o hindi man, sana yung mga ibang vlogger hikayatin sila Eric, sila One Bull, na pumunta rito. Patunayan nila, o kaya sa Monday, tama ginawa nila. Patunayan nila wala silang kasalanan. At si Martin pumunta rito, si Kong Alvarez pumunta rito para patunayan wala siyang kasalanan. Sinagot niya ang bintang sa kanya o anumang pangalan sa kanya. Sana si Martin din pumunta diyan. Bakit ayaw pumunta? Di ba? Hindi, bibigyan natin pagkakataon kay Kong Alvarez. Sige. Sek, maraming salamat. Baka pwede sila magtanong. Yes, of course. Baka pwede kayong magtanong. Okay lang. Mga 5 minutes. I'm not taking Yan ang maganda, magtanong. Ha? Maaaring wala siyang kasalanan talaga, pero bakit Dawit pangalan niya? Isa lang ibig sabihin nito. Maaaring nandoon siya sa mga lugar na yun, isa siya sa mga nagpunta kay Saldi, pero hindi naman talaga tumanggap. Pero malay niya ba kung nagkabigayan doon sa lugar na yun? Gets nyo? Ako kasi minsan ganito ko eh. Dati, ako'y nagbibilyar ako, no? Nakikipagpustahan pa ako, no? Matagal na yun. May pagkakataon talaga sa mga barkada mo, mapapasama ka sa mga sabungan. Lalo sa mga derby, okay, legal yon, may lisensya yon. Pero sa mga topada, kung titawag na topada, yung mga sabong sa likod ng covered court, sa likod na ng mga bakanteng lote, bawal yun. Pag nahuli ka, raid ka, kasama ka. Kahit nanonood ka lang doon, kasama ka sa dadamputin. Totoo yan. Sasabihin mo, ay, wala akong pusta dyan, hindi ako kasali dyan. Pero nakikiumpo ka doon, nanonood ka, kasama ka. Kahit nga doon sa mga mga sumisinghot eh. Di ba? Na-raid, may sumisinghot. Nandoon ka, kahit di ka naman sumisinghot, huli ka. Dampot ka, kasali ka doon sa grupo na yun eh. Yun lang yun, di ba? Maaring gano'n nangyari sa kanya. Maaring kay Alvarez, ano ko lang. Maaring doon siya, nakita ng 18 Marines at nasabi sa kanya, no? Pero hindi naman talaga siya nabigyan ng maleta, kaya ganyan siya mag-react. Yun lang nakita natin. Pero very good, kasi pumunta ka. Hindi katulad ng iba, hindi pumunta. Hindi ko alam kung inimbitahan to si Alvarez, pero pumunta siya kahit di ata inimbitahan. Ito ang tama. Nasaan yung iba ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw? Yung Irish ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. June 8, magkakasagawa daw siya. Ba't di mo sagutin? Ang tapang eh. Sobra tapang nun yun. No? Hindi mo lang sa nangihiram ng tapang kanino eh. Tingnan natin tapang. Ang tapang, sir, hindi sa bunganga. Hindi sa pisikal na lakas, ha? Hindi sa pagbabanta o kung ano man ang gagawin mo, tapang. Ang tapang ngayon, sir, sa katwiran. Tandaan mo yan. Ha? Ilabas mo yung katwiran mo na marinig sa sambayan ng Pilipino, patunayan mo na wala kang kasalanan. Yun lang yun. Take your time. It's your right. Nabanggit kasi. Si Cayetano, hindi naman ganun katapang katulad ng bitaw ng dila ni Erich, eh. Di ba? Siya, ang bitaw ng dila niya, ang lalagkit, eh. Di ba? Dinadaan niya sa bunganga niya, eh. Binabalik mo yung dating radio announcer ka na matapang ka. Laos na yon, lumipas na yon. Dito sa panahon ngayon, katwiran na nangingibabaw, hindi trash talk. Ha? Salamat ako dahil nakahabol pa ako. Kala ko abutan ko sila eh. I just want to ask them, kanino nila binigay? Dahil wala man akong tinanggap sin. Or, Actually, nakita ko text nyo po, tapos na rin talaga. oo. At pinakyat ko, but precisely why we want everyone named to have their opportunity. And I thank you, Doc, for being here. Wala man. Sabi daw dyan, natakot si Cayetano. Tapos na eh. Pumunta yan eh. Hindi nakakaintindi to itong mga ibang vlogger na to. Hindi nakakaintindi. Sa bagay, hindi kasi nakapagtapos niya sila siguro sa eskwelahan ng
matapos na kurso nila, pero hindi siguro nakapag-aral ng katwiran, no? Kasi ang katwiran pinag-aaralan po eh. Ang katwiran pinag-aaralan hindi sa eskwelahan ha. Hindi rin turo ng magulang ha. Ang katwiran pinag-aaralan sa bawat bagay o panahon ni nagdadaan sa buhay mo, pinag-iisipan mo mabuti, ganun pala yun. Yun ang pag-aaral ng katwiran. Araw-araw nag-iisip ka, eto pala yun, tinatandaan mo. Yun ang pag-aaral ng katwiran. Kung sinisya mo, pupunta ka rito, di ba? In fact, maraming kongresista na sasama sana. Ang isa doon, nagsabi sa akin na pupunta rin dito yung Congresswoman Garin ng Iloilo. Ba't di mo sinama? Dapat sinama mo. Kwento lang na dapat pupunta. Hindi kasalanan nila kahit ano yan. Na hindi pumunta. Pinsan ko pa yan sa Biloso. Sabi niya kung pupunta ka, sama ako. Ay, pumunta ka pa. Ba't di mo sinama? Nakita ko ngayon, meron kayong, hindi ko na alam to eh. Kung alam ko lang ito, nandito ako maaga pa, kinansila ko lahat ng aking mga meeting. Any question? Talaga, hindi mo alam? Alam ng buong Pilipinas? Alam ng lahat ng mga Gen Z? Kahit wala pa mga TV, alam na may hearing dyan. Putok ang hearing, hindi nyo alam? Ano question po? Congressman, since nabanggit niyo po na walang katotohanan. Hindi siya walang katotohanan. Wala ako tinanggap na pera, wala silang dinala sa aking malita. Yan, tama yan. Ganda ng sabi niya dyan. Pabor ako sa sinasabi niya. Pabor ako sa sinasabi niya. Hindi niya sinasabi mali ang 18 Marines. Ang sinasabi niya, yung kanya na hindi siya tumanggap ng pera. Maaari, ang duda ko, napasama lang siya dun sa kay Saldi, maaaring kumpulan doon, tumpukan doon, may mga meeting doon o usapan doon sa lugar na yun, tapos pagkat after noon, hindi siya tumanggap talaga kasi niya sabi, napapabalita, bilyonaryo daw to, ng businessman, maaari din na kailangan niya ng pera. Hindi ko pinatatanggol to kinakaturanan ko lang yung mga nangyayari maaari niya. Maaari din na hindi siya nakatanggap talaga at yung iba nakatanggap talaga. Di ba? Okay. Titig po ba sabihin? Pero lumalabas doon, nakita siya ng 18 Marines na nandoon. Dapat ang tanong dito, ganito eh. O sige, hindi na ikaw tumanggap ng pera. Pero tanong ko sa'yo, nandudong ka ba sa lugar na yon? Yun ang dapat ang tanong dito eh, para malaman eh. Again, questionable yung mga sinabi kanina ng iba pang mga witness. Hindi ko kasi narinig eh. Nasa kalsada ko kanina. Ang lahat ng empleyado natin dito will have to decide on Monday. Do we follow the Philippine Constitution or the Constitution of the 11+1? Ito na. Ito na yung sinasabi ni Cayetano na kayo no kay susunod. Kay sa Malacanang o sino man nag-utos ng taas o sa Constitution ng Pilipinas. Hawak-hawak niya yung libro. Walang pinagkaiba sa Bible eh. Sino susundin nyo? Yung sinasabi ng Biblia o yung sarili nilang haka-haka? Parang ganyan yan eh. Kasi maraming reliyon, haka-haka yung paniniwala eh. Basta yung paniniwala nila, yun na yun, naramdaman nila, okay na yun. Palapalagay yung paniniwala nila. Wala sa banal na kasulatan yung paniniwala nila eh. Bigyan ko kayo example. Halimbawa, example, pag nagwalis daw ng gabi, mamalasin. Pag may patay na, bawal magwalis, bawal maggupit ng kuko, bawal maligo. Daming paniniwala nila. Ang katuyan nila, wala naman kami mawawala kung susundin namin. Ano wala mawawala? May mawawala. Yung pagtitiwala mo sa Panginoon Diyos, yung paniniwala mo bilang isang Kristiyano naniniwala ka sa Biblia, yun ang mawawala. Di ba? Yung pagtitiwala mo, yung pag-ano mo sa Diyos, ang Diyos mapanibuguin. Di ba? Naniniwala ka sa akin, naniniwala ka sa pamahiin. Bawal yan ng Biblia eh. Sa mga pamahiin, sa mga inkantador, sa mga nanguhula, bawal yan eh. Tapos maniniwala ka, sabi mo walang mawawala. Yan yung sample na yan. Napakaliit na bagay, naniniwala sila dyan. Ako mga kababayan, taasan ko siya sabi sa inyo, huwag kayong maniniwala sa mga pamahiin. Di ba? Mas maniwala kayo sa siyasabi ng banal na kasulatan. Ano ibig kong sabihin? Ginagamit yung banal na kasulatan doon kasi yun ang tama. Yan din ginagawa ni Cayetano. Ang gamit niya ngayon, yung libro ng Konstitusyon ng Pilipinas, batas. At yan kayo maniwala, huwag yung sa kanino haka-haka. Ang talino mo nga, nagtapos ka ng pag-aaral, kung sino man lawyer, o hindi ko man lahat ng lawyer, lawyer ka man, o ano ka, lahat, ang talino mo, sobrang pinagtapos mo, sa pinakamataas sa pag-aaral, sasabihin mo, ang equivalent ng 24, ang majority is 12, hindi 13. Pagpipilitan mo, yung Abilino versus Cuenco, pagpipilitan mo, di ba? Ganun din yung sa Biblia.
Pala-palaga yung paniniwala nila. Sipin mo, nagwawalis ka ng gabi, pinaniwalaan mo, mamalasing ka. Bawal maggupit ng kuko, bawal maligo, bawal, ano ba mga bawal na pamahiin? Magbigay nga kayo, mga bawal pamahiin dyan. Yeah? Ano masusundin nyo? Yung pala-palagay nilang pamahiin na talagang gusto nila na kayang gawa-gawa lang o yung sinasabi ng Panginoon Diyos sa Biblia? Hindi, kinukunik ko lang para mas maintindihan nyo. Para dito kasi, pinag-inahalimbawa ko na yung Biblia at science para parehas nyo maintindihan. Sabay nyo silang mauunawaan. Di ho ba? Hindi sayang oras nyo dito. Do we follow the Senate rules or do we follow the rules of the 11 plus 1? O, anong gusto nyo? Yung sariling palagay ng 11 o itong nasa rules ng nasa libro na nakasulat na gawa sa institusyon? Sino paniniwalaan nyo? Sige nga. Parang Biblia din yan, di ba? Sino paniniwalaan? Yung salita ng Diyos o yung salita ng tao lang? Sige nga. Sabi ng Diyos, huwag ka maniwala sa pamahiin naniniwala ka. O sino pa susundin mo ngayon? Eto, sabi ng libro ito tama 13 is is majority ng 24 O sino paniniwalaan mo? Sila? Na gumagawa na ng kwento? Sabi sa akin ng isa kong kaibigan kaninang umaga, Chairman, sometimes you have to bend the Constitution to please Malacanang. I don't believe in that. Di ba? You can please Malacanang 1,000 ways, but don't bend the Philippine Constitution and our rules. Gusto ko lang to i-mention, no? Ako'y naniniwala sa Galit na galit si Erich dyan. Kay Cayetano ngayon. Yes, sabi ko sa inyo. Si Satanas kasi galit na galit. Galit na galit sa mga mabubuti, kay Kristo galit. Bakit? Kasi si Kristo Di ba si Kristo sa kasi Satanas nagdebate yan nagdebate yan sa ilang. Doon sa Jerusalem yata. Sabi ni Satanas, di ba tinukso siya? Kung talaga ikaw anak ng Diyos, magpatihulog ka. Di ba tinukso siya? Nag-aayunin si Kristo ng 40 days at 40 nag-aayunin siya, tinukso siya sa Satanas. At kung ikaw talaga anak ng Diyos, ipag-utos mo gawin tinapa yan. Di ba? Nakipagdebate siya Ano sabi ni Kristo? Satanas, nasusulat. Yun ang katunayan, nakipagdebate si Kristo kay Satanas kasi si Kristo sumitas ng Biblia Anong sabi? Satanas, nasusulat. Sipin mo, sumitas si Kristo ng Biblia. Nasusulat. Ano ibig kong sabihin? Ba't ko kinukonekto? Bakit ko kinukunik ko ang Biblia? Para mas maintindihan ng mas maraming Kristiyano ang ibig sabihin nangyayari ngayon. Hindi ho ba? At hindi kayo mailigaw. sa ating bansa. Hindi lang ako basa verses ng Biblia. Hindi lang basa ako verse ng Biblia na nagsasalita rito. Ito verse John 16, kanya babasahin mo. Hindi, ipinapaliwanag ko yung pangyayari na kinukunik ko sa nangyayari ngayon para mas manamnam nyo at maintindihan nyo. Hindi lang ngayon, magamit nyo pa sa ibang araw. We cannot generalize, just like politicians. You cannot generalize lahat kayo corrupt. But maraming corruption. Di ba? Sa business community, sabihin nyo, iba sa inyo, nangongorap. Hindi man lahat, di ba? But just to express yung frustration na nadama ko kay Chairman Senator Marcoleta, tingnan nyo yung nangyari kahapon, ha? Katanging-tanging Philippine Star lang. Cayetano. Ayan, ebidensya. Nagpakita si Cayetano ebidensya. Sapul sila dito. Sa front page din, Cayetano, I'm still Senate President. Okay? Sa Philippine Star, to be fair, ha? Okay yan. Nagpakita yan. Siyempre, mas malaki yung sa kanila. Okay lang yun kasi araw nila kapon. Pero kasabay pa rin, Cayetano is still the Senate President. Nagsasabi sila ng katotohanan kung ano yung nangyayari. Di ba? Pero, yung ibang mainstream media, sinabi ni Marcoleta, karamihan sa inyo, bayaran. Aba, yung isa na yung isang reporter na babae nag-react, hindi kami bayaran. Bakit? Tinukoy ka ba? Isa ka ba sa karamihan? Pag sinabing karamihan, hindi lahat. At araw-araw sinasabi ni Marcoleta sa programa na Net25 o saan man interview na bayaran ng mga media, hindi naman kayo nag-react. Ba't ngayon lang kayo nag-react? Okay. Tandaan nyo yung context na sinasabi ni Senator Marcoleta. Hindi naman martial law ngayon. Malayang pamamahayag. So, importante, tama impormasyon natin sa ating kababayan. Dalawa lang, Marcoleta ngayon lumalaban ngayon. Marcoleta at Cayetano lang ang titibag sa inyo. Hor versus all senator at all. At dalawa lang ang lumalaban ngayon. Tignan mo ang bulletin today, yung isang side lang, kung meron man nasa loob, sa front page wala. Wala at all. Okay. Siyempre, yung isa sa pinakakilala at alam natin pinaka-credible, Inquirer, sila nandun,
ang Alan Cayetano sa taas, ICC told of Alan Robin tied to Bato. Nagkaroon pa sila ng space para this Cayetano has palace backing, a new PTV boss. He's talking about yung bunso kong kapatid. No? Pero wala dyan po sa harap na Cayetano is still Senate President. Wala, ayaw nila malaman ng tao eh. Ayaw nila malaman. Gusto nila yung tao. Wala man sila sinasabi na si Cayetano hanggang ngayon, di ba sabi niya si Erich, hanggang ngayon, ang SP pa rin si Cayetano. Dapat binabalita nila yun eh. Kaso hindi nila ibabalita yun. Hayaan muna nila mailigaw yung tao bago nila sabihin. Hindi ho ba? Ganyan ang pamamaraan nila. Sabihin mo ang katotohanan. Sinabi ng ngayon sabihin mo. Bakit? Anong purpose nila? Bakit gusto nila iligaw yung taong bayan? Wala ko tinutukoy kung sino mainstream media. Bakit ibang mainstream media? Hindi lahat Hirap kasi sa mga to, mahirap eh. Mahirap pag sinabing karamihan, sasabihin nila lahat. Pag sinabi mong small, sasabihin nila big. Pag puti, sasabihin nila itim. Again, talaga, pag yung puso nyo pinangibabawan ng napakapuot na galit sa mga Duterte. Pati kay Senator Marcoleta. Di ba? Ganito din po sa Manila Times. Senator has power from Cayetano, Bonoan, group sus Cayetano. So, news din naman po yan dahil I'm Senate President. Pero wala po dyan na Cayetano is still Senate President. Tribune, ganun din po. Complaints mount against Cayetano, Senate coup, pero nothing about Cayetano is still Senate President. No? Manila Standard, obstruction of justice filed versus Alan Robin Aplasca. Senate impasse, Blue Ribbon scheduled to June 8. Wala sa front page na tuloy yung Blue Ribbon ngayon. Iba kasi yung front page eh. Iba yung nasa harap ng dyaryo, nasa likod. Iba yon. Mas nakikita kasi pag iba kasi di nabubili ng dyaryo eh. Nagtitinda yung mama. Titingin, dudungaw na lang yung tao eh. Dudungaw na lang siya, babasahin sa dyaryo. Kasi kahit di na siya bumili ng dyaryo, kasaya lang kasi pera, dudungaw na lang siya, ganun ba? Nabasa sa dyaryo, ang Senate President si Win Gatchalian na. Isipin ng tao yun ang presidente. Ipaglalaban niya ngayon, Alan, bakit ganyan ka? Naiiligaw siya. Yung pala, Senate President pa rin si Alan Cayetano. Ngayon, paglalaban niya pa yun dahil sa nabasa niya, naku, Senate President si Cayetano. Ang Senate President si Win Gatchalian. Tanungin mo, saan niya nabasa yon? Nabasa ko sa dyaryo. O yun, nailigaw ka. Yan sasabi ko sa'yo. Wala yung Alan Cayetano is still Malaya Business Insights, Alan Robin face obstruction raps over Bato's escape, etc. No? So what's my point here? If you were a Filipino abroad or sa mga online ka tumitingin, akala nyo legal at walang issue yung nangyari kahapon. Yun yung ibig sabihin. But again, sa mga reporters natin sa Senate, alam ko yung buhay ng reporter, they have to submit 6 to maybe 8 stories a day. Hindi nyo kakayain utak ni Cayetano. Kung hindi nyo man kaya, hindi naman masyado matapang si Cayetano, hindi nyo kaya utak niyan. Lalo si Senator Marcoleta. Maasar na kayo, mabusit na kayo kung mabusit. Pero si Senator Marcoleta, try nyo hulihin, try nyo arestuhin na walang warrant or arestuhin nyo na inventong kaso. Editor at yung naglalatag. Sabi ko nga sa inyo ngayon lang kayo makakita na wala namang bagyo, pero magdidilim ang kalangitan. Ano yun? Yung salita ko na yun, figure of speech yun. Di ba? So yun lang ang tanong ko sa mga naglalatag ng dyaryo na to. Bakit sa dami nating dyaryo, Philippine Star lang ang nag-report na meron dispute? Meron nagsasabing si Cayetano pa rin ang Senate President at may nagsasabing may acting Senate President. No? On that point, I'd like to thank Senator Robin Padilla because if not for him having the correct strategy of pulling Senator Pia aside or pushing Secretary Remulla pagpasok, hindi kayo nakapasok ngayon dito. No? And I'd like to thank every single member. Bili mo harangan. Ba't mo harangan? Isang malaking tanong. Bakit ginagawa ni John Bigdon? Ba't harangan? Anong ginagawa mo doon? Anong order sa'yo? May order ba sa'yo Malacanang? Tanong ko lang.
Ano ginagawa niyo doon? Sige, magbigay kayo mga pinta. Ano ginagawa ni John Vic doon? Ha? May kaso ba si Marcoleta? May kaso? O matunog yung sinasabing uhuli nila si Marcoleta? Tanong ko lang ha, sa chismis na yan. O sige, kung hindi totoo yung mga chismis, ano ginagawa niya doon? May uhulihin ba siya? Andiyan ba si Bato? May kaso ba si Cayetano? May kaso si Marcoleta, pero hindi pa nilalabasan ng warrant. O mali ba nila may surprise warrant si Marcoleta? Hindi natin alam. Pero kalimutan natin muna yung warrant. Ano ginagawa niya doon? At ba't niya hinarangan si Robin? Hinarangan. Para saan? Sa seguridad ng Senado? Bakit may manggugulo ba? Media na nakapasok ka. Asisihin niyo yung mga media kung magugulo. Bakit may mga realista ba nakapasok dyan sa Senate? Wala naman na. Ha? Ba't nandun si John Vic? At hinarangan pa. Yung pagharang niya, hindi makatwiran. Dalawang senador, si Pia Cayetano at si Robin ang hinarangan. Di ba nakita niyo sa nakita niyo? Ba't hinarangan? Ano meron? Isa na naisip namin, sa namin nakikita, sa amin nakitang pagtulakan doon at harangan. Ayaw niyo papasukin yung dalawang senador. Bakit? Pinipigilan niyo. Yun ang dating sa amin, ha? Di ba? Buti niya, di si Marcoleta ang natapat na harangan, eh. Kung nasaktan yung matanda, 72 years old na yun, eh. Biruin mo, hindi na nga siya masyadong, malakas pa siya, pero, siyempre, kumpara nyo yung 72. Gano'n na matanda yun, siyempre. Kumpara doon sa edad na nila Robin Padilla, nasa 57 lang yata yan. Magkakabal yan, edad ni John Vic. Kung nangyari, si Marcoleta ginanon nyo. Baka hindi lang 1 milyon na sa Senado ngayon, eh. Baka 5 milyon na sa Senado ngayon, eh. Totoo lang. Hindi na 5 milyon, baka 7 milyon. Ang nasa Senado ngayon, eh. Baka magsara yung MOA, eh. Sa sobrang dami ng mga Pilipino pupunta, eh. Totoo lang. Baka hanggang Makati, Pasay, mapuno, eh. Hindi ako, yan lang, haka ako, sorry ako. Kung si Marcoleta yun, natulak ng ganun. Kasi malamang pag natulak si Marcoleta, tutumba yun, eh. Kasi 72 years old, imagine. Babalyahin ng edad na 55 or something, edad ni John Vic. Di ba? Hindi, kwento ko lang yan, hindi naman mangyayari. Pero paano nga, what if kung si Marcoleta yun? Sa bagay, di naman gagawin siguro John Vic yun. Kasi respeto lang siguro niya sa may edad na senador. Pero what if niya kung si Marcoleta yun? Di ba? Ng staff ng Senado who are here today, katulad ng ating lounge, hinanda pa nila yung pagkain, yung nag-ayos ng mga mesa. But hingi lang ako, Chairman, na magdasal at mag-reflect ang mga taga-Senado. If this was the declaration of martial law, 50 years ago, etc., no? There were many issues then. It was a different time. Pero you reflect later on, tama o hindi na padlock. I'll not judge that. No? I'll not judge that kasi we're here today. But here today, who is the legitimate Senate President? Because hindi to away ng dalawang barkada. Ang lahat ng empleyado natin dito will have to decide on Monday. Do we follow the Philippine Constitution or the Constitution of the 11+1? Yeah, yan sabi ko sa'yo, kinumpara ko sa Bible kanina. Sa kayo maniniwala? Sa haka-haka nila? Sa mga pamahiin nila? O doon sa sinasabi ng banal na kasulatan? Saan kayo maniniwala? Sa konstitusyon na nakasulat? Sa batas? O doon sa haka-haka nila na palapalagay nila na sila magkakasabwat at sila pinakikingat siguro may mas mataas sa kanila nag-uutos kaya matatapang. Kayo maniniwala? Sige nga. Latagan niya, debate niya. Mga dyan si Marcoleta, debate niya kayo. Do we follow the Senate rules or do we follow the rules of the 11+1? Sabi sa akin ng isa kong kaibigan kaninang umaga, Chairman, sometimes you have to bend the Constitution to please Malacanang. I don't believe in that. Diba? You can please Malacanang 1,000 ways, but don't bend the Philippine Constitution and our rules. And then of course, as I said, iba-iba kami ng religion dito. Lahat tayo may pinaniniwalaan word of God. Pabalik tayo sa truth, no? So Mr. Chairman, I hope hindi tayo pigilan next week
And I have to apologize to you because kung walang issue dito, you would have been offered protection at least kung saan kayo pupunta dito. Diba? Having said that, Mr. President, ang news ngayon, Mr. Chairman, is that the President will call a special session. That's good. Because we announced it, alam na namin na minority na kami in terms of the number. Kasi nga, kinulong na nila si Senator Jinggoy. Hindi Talagang magkakasabot sila. Hindi niya kayo magkakasabot na sinasabi niyo magkakasabot kami. Pero yung nangyayari, ang nagsasabi at nagkukwento sa amin na talagang magkakasapakat kayo dyan. Di ba? Di totoo na, di ba? Kita mo, ba't gusto niyo makulong si Bato? Bato, sumuko ka na sa ICC. Yung libang senador, pinapasuko sa ICC si Bato. Di ba? Si Jinggoy, before na nag-motion si Marcoleta, pinainan sila ni Marcoleta ng motion dun sa video conference. Nag-react yung Erich. Anong sabi niya? Porkit ba may makukulong? Alam niya may makukulong? Wow! Wala makapagsasabi na kahit may plunder ka, makukulong ka. Hindi mo alam ang araw ng bukas. Maliban na lang kung talaga sinabihan ka. Hindi ko sinasabing ikaw pa yung ibintangan ko. Bagay, wala naman ako sinasabing pangalan. Hindi naman niya pangalan yun. Di ba? pinayagan ang online voting sa senador pero pinauwi lahat ng empleyado ngayon mag-work from home na lang daw sila. So alam namin napapalitan nyo kami sa committee pero hindi nyo mapapalitan ng president kung hindi 13. So eto lang pakiusap ko sa Malacanang. Kumuha kayo ng isa pang senador para sa special session bumaba na ako bilang senator. Yan. Altindi, ito pinaalala ulit natin sa kanila to alam nyo, narinig nyo to kahapon, pero gusto kong ipaalala sa inyo at magbigay ako ng maibang reaksyon para sa akin. Dito hinamon ni Cayetano ang Malacanang. Hinamon niya. Dapat tumasa ang Malacanang. Ang hamon na to, hindi naman to hamon na pilosopo o katatawanan . Hamon to para sa taong bayan, kung sino totoo. Mag-isa pa sila ng isang tao na magiging 13 sila para si Cayetano mawala dyan. Tatanggapin malugod ni Cayetano to. President. Para wala na tayong problema pare-pareho. Pero, para masunod yung konstitusyon. Kung pwede lang, Senator Amy, na bumaba ako today, Chairman, Senator Robin, gusto ko nang bumaba today as Senate President. Ang problema, I have a duty to the Filipino people and to the Philippine Constitution. Ang nakalagay, until your successor is elected. 13! Hindi pa tayo nag-elect ng successor. So, OSAA. O sige, bakit tawag nyo kay Will acting Senate President? Kasi alam nila, lalabagin nila yung batas . Oo, iwas pusoy sila . Secretariat, lahat ng empleyado, I'm sorry to put this on you. Not at the penalty of dismissal or cases. Hindi po ako ganun magtrabaho. Konsensya nyo. Alam nyo ang batas. Sino ang susundin nyo? Yung peke na acting Senate President o yung sinasabi ng ating konstitusyon na Senate President? Patunayan mo, Win. Patunayan mo na ikaw ang Senate President. Pamamagitan ng batas. Huwag yung sama-samang bunganga nyo. So Malacanang, yun lang advice ko sa inyo. Hintayin nyo na maka-13, tawagin nyo yung special session. Pwede siguro tayo magpahiram ng isa para maka-13 na sila. Kasi I hate the fact that we're in a situation that we cannot follow the law. So Attorney Baligod, 18 nating magigiting na sundalo. Salamat sa panahon nito. Magpapahiram ng isa. Galing na talaga ng mamang ito. Magpapahiram siya ng isang senador. Maaring si Robin, pumunta ngayon dyan sa Kalawanbul. Para mapatunayan, sabihin ko cornerin niya. Mako-corner niya mga yaman, maniwala kayo. Kaya may bagong patibong na naman. May bagong patibong sa Malacanang. No? Papainan na naman niya ang Malacanang. Totoo lang, okay lang. Sa chess kasi, ito sa chess tanda mo sa chess hindi porket sa chess marami kang material o marami ka pang material sa yung mga piyesa sa chess, mananalo ka na. Minsan ng chess, ang queen na lang saka horse, saka rook, nananalo pa. Bishop, queen, saka horse, minsan nananalo pa Kumpara doon sa napakaraming piyesa pa niya. Kaya nangyayari sa kanila ngayon, konti na lang piyesa nila kay Tano si Cayetano, si Marcoleta na lang, si Jaime, saka si Robin, ilan na lang Iba, hindi na sasalita. Konti na lang ang piyesa nila kumpara sa
Kumpara sa ngayon, hawak nila +1, +2 si Cheese pa bumaliktad na si Cheese. Kumpleto pa piyesa nila eh. Pero bakit parang lamang pa sila Cayetano ngayon? Bakit? Kasi may utak. Kumpara sa kanila, bunganga, yabang lang ang nilalabas. Yeah. So, we'll sabi, at the request of Senator Aimee, can you show the pictures just so that you can identify it para on the record ito, no? Para pag gumawa ng report ng Blue Ribbon Committee. But from our hearts, ang dami nagte-text sa amin. Hindi kami humuhusga, ang publiko ang humuhusga, pero nagpapasalamat na dumating kayo ngayong araw na to. Okay, pakinggan natin si Juan Bula. Pakinggan natin bago tayo magtapos. Pagpalagay natin may dinala sila sa akin, no? But I'm saying it's not true. But if indeed they sent money to me, so what did I violate? Anong violation mo? Ha? O sige, kung sakali daw, ito, sasagutin ko para kanina. Ha? Ang violation mo po, sir, pera ng taong bayan yun, sir. Ha? Alam mo na kung ano mangyayari. O yun, sagot ko, yung donasyon ni Marcoleta. Yung donasyon ni Marcoleta, pera ni Mike Defensor yun. Hindi naman plunder yun kasi hindi naman pera ng gobyerno yun. Yung sa'yo, tatanggap ka, pera ng gobyerno yun, maaaring plunder ka. I was a private citizen. I'm not the senator. I'm not a di ngayon, ilag na ilag kayo ngayon. Tanggol kayo ngayon sa sarili nyo. I'm a private citizen. Yan din sinabi ni Mike Defensor eh. Nagbigay siya kay Marcoleta ng donasyon private citizen siya, hindi naman sa gobyerno Yung pera niya, hindi naman gaya sa gobyerno. Paano naging plunder? O ngayon, yan, anong kaso mo? Ayan. congressman. Unlike somebody who's claiming all these things, but he's the one who accepted during the time that he was a legislator. But maybe it was an advance payment for something. Opo, pero let's disabuse the minds of those who might believe, no? So even if you're saying that, okay, for the sake of argument, it's true, what law did you violate? But it could also be seen as, an advance payment for something that you could do that would be beneficial to them in the long run once you win. Then the people who will say that do not know me. You can ask some businessmen who have dealt with some committee hearings in the Senate. It is a very known fact that Senator Lacson and I do not accept any bribes or do not accept any contributions. O sige, palagay natin talaga, di ka tumanggap. Ha? Bakit ayaw nyo pa imbestigahan? Parang kasi ganito yan Kung ang talagang dipensa mo, sarili mo, karapatan mo yan. Pero ba't nakaraan parang ilag na ilag kayo sa 18 Marines? Bakit ayaw niya ipatawag si Martin? Ayaw niya ipatawag lahat sabay-sabay? Nakaraan kayong Blue Ribbon. Di ba? Ang madaling sabihin yan, sir. Patunayan mo, patapos mo muna yung Blue Ribbon hearing. Okay, maraming salamat sa inyo. Hanggang dito lang po tayo. Napuno ko naman kayong bagong kaalaman. Isang mas sustansyang pag-uusap. Isang komentary na punong-puno ng karunungan. At isang makabuluhan talakayan na naman ang aking hinatid sa inyo. Paalam po sa inyong lahat.